Ano na siya, oh. Uy, nawawad yung kayo. Namiss ko to. Good morning, Iloilo. Mang Bulabog. Oh, good morning. Good morning. Grabe naman ang ating mga... Ang aga-aga po namin naggayak. Mag-proud na ba kasama ka, sir? Kami pa lang ang mata. Hello guys, welcome back to my vlog. So it is our day 2 here in Iloilo, and as you can see, parang pinaghandaan talaga namin yung mga outfit namin. First stop po ng aming tour ay itong Gimbal Vanishing Mansion. Hello po, so ito po yung Garden Farm. Video po ito. Come on, let's go. Una-una pa lang, natakil po na. Anong nafe-feel nyo ngayon? Nafe-feel namin ang pagod. Pagod? Nagsisimula pa lang po tayo. Anong nafe-feel mo, Jenny? Katulugon ako. Hindi ka po, abi na sa doon na daw, gihapon siya. So, second stop po ng aming tour ay dito sa Garden Farm. So, napakalawak po pala ng Garden Farm. So, medyo nahirapan kami mga girls kasi we were expecting na walang lalakarin o walang mahaba-habang lakad na magaganap. So, mostly kami dyan naka-heels. So, diba? Apakaling. Yes? Binalikan, lain po. Binalikan ang cellphone. Akala mo naman, iiwan ka namin. Hindi. Hindi yan mangyayari. Pero may mga choices din naman po. If ever hindi nyo gustong maglakad, may mga cart na nag-ahatid naman doon sa pinakataas talaga. Especially pag hindi na kaya ng heart or ng lungs ninyo na maglakad. Pero syempre, dahil kami ay mga OA, ayan, lalakarin namin. Kasi feeling. Kala mo naman talaga hindi masakit sa paa. Pero kaya lang, kinaya. Parang pinitensya lang din nangyari. Hindi lang halata guys, pero mataas pa yan. Mahaba-haba pa yung mga steps na yan. And imagine, tirik yung araw. Alang 9 AM yata yan. Dumating kami dyan. Tapos, naka-heels pa kami, naglalakad. Help, Jenny, Armada! Help! Agay! Pagkadating namin doon sa pinakatuktok ng mahagdan na yun, mayroon pala siyang parang tunnel guys. And then, yung tunnel na yun, para kang nagbumuni-muni ka, and then you're just like paying for your sins, kung ano ba yung mga naging kasalanan mo and all. So it's kinda dark, and then you have to follow the lights only. So, and then at the end, ayan, yan yung makikita mo, si Papa Jesus. So, I was amazed, we were amazed by that tunnel kasi, look para kang ikakasal. Diba? Kulang na lang yung groom, chares. Pero yun na nga, I was amazed kasi hindi namin alam na yung nakikita namin sa TikTok ay dito lang pala yun. So, yan yung reaction video namin talaga, yung totoong reaction namin nung nakita namin yung place na yan. Dito? Hala? Dito? Wala ko nag-expect. Oh my gosh. Oh my gosh. So guys, ang ganda talaga ng place na yan. So pagkarating ko dyan, naisip ko talaga na oh my gosh, lahat ng steps na nilakad namin, it was all worth it pag yan yung nakikita mo pagdating mo dun sa tuktok. So medyo mainit nga lang kasi nasa tuktok na siya so mas malapit na siya sa sun. Pero ang ganda talaga ng place, ang ganda mag-picture, and then pero I highly recommend talaga na magdala kayo ng tubig kasi masyadong mainit dito pagdating namin, parang nauhaw kami. At yan, tapos na doon, yung journey na naman pababa. So, hindi ko na po kinaya, nagpaan na po ako kasi napakasakit na po ng heels. So, hindi ako pwedeng magpanggap na lang all throughout the day kasi baka mapaltos ako. Ayan, diba? At ayan na nga ho, hindi na po namin itinuloy ang aming pagpapanggap. So, ayan, sumakay na po kami ng cart pababa talaga dun sa main gate kasi hindi na kaya, napagod na. Sunod naman namin na pinuntahan is yung San Joaquin Church. So,
upon entering, my gosh, ito yung bubungaw sa'yo or tutungaw sa'yo yung napakagandang architecture ng loob. At not that, kahit sa labas pa lang mismo, makikita mo na talaga na napakaganda ng architecture at napakasolemn pa guys. Pakinggan nyo. Maliban sa mga simbahan, pinuntahan din namin yung San Joaquin Cemetery, which is ang ganda din. Hindi ko alam kung libingan ba to o bahay na din. So, ang galing-galing talaga no, na-preserve nila yung mga ganitong infrastructure and may cultural and historical background pa lahat. So, apakahusay talaga ng Iloilo. So, sa mga minutong iyan, papunta kami doon sa may stairs kasi mas maganda picture-picture doon eh. Next stop is ang Miagao Church. So kung makikita nyo yan guys, o yan, nasa tuktok, inukit daw yan yung puno ng niyog, inukit daw yan mismo. So kung mapapansin niyo andito lang kami sa labas kasi po may misa sa loob. So tinitingnan na lang namin yung stones dito sa labas kasi napakahusay po talaga. Like imagine, ang ganda ng pagkakagawa and then ang tibay. And then sabi pa ng tourist guide namin, itong Miagao Church ang isa sa pinakamatibay na churches na nagawa dyan sa Iloilo. So hindi pa kami makakapasok kasi may misa nga, yun yung sinasabi ko. Pero look at that guys, ang ganda talaga ng church na yan. Like imagine, ang laki niya pala. And ayan, may pasilip na kami sa loob. Andito na kami sa may gilid kasi nga may misa. So, maliban sa simbahan, pinuntahan din namin itong Gimbal bridge nila. So, may history din daw ito, na ito yung infrastructure na nabuo ng mga mananakop and hindi na siya natapos. Kung palakihan lang din ang labanan, I think itong Molo Church na yata ang pinakamalaki sa lahat ng mga napuntahan naming churches dito sa Iloilo. Amazed na amazed talaga ako sa kanilang mga architecture, mapalabas o loob man ng mga church na napuntahan namin dito sa Iloilo. So, ang galing lang kasi bawat church may story. And ang galing kasi na-preserve nila yun. So, kaharap lang din itong Molo Church is yung Molo Mansion. Kasi wala akong masyadong clips doon. Mga pictures lang. So, ayan, maganda din sana yung Molo Mansion. Pagaling din ng design doon. 2, 3, go. Via Damian, be of service. Magdito kay kanito ba? So, ayan guys, dumadaan na kami sa mga bridge dito sa Iloilo na according pa sa aming tour guide, ito talaga yung nagko-connect sa bawat municipalities doon. So, kahit sa labas mismo ng, hindi yung sa mga churches nila, magaganda talaga yung mga buildings nila. Like, halatang halata, no, na sinakop tayo ng mga Spaniards kasi, tingnan nyo yan, ang haba ng building na yan. So, isahang diretso na yan siya na building. Paanan po ng lahat dito sa bahay na to. So ito po ang bahay, gawa po ito sa Ursano ha, sa adobe stone. Then po egg white din po ito ha. Ito po. Ako, yan po akin. So ito po ang bahay. So, isa sa mga sikat na tourist spot dito sa Iloilo ay itong tinatawag nilang Casa Marikit. So, na-preserve talaga siya, no? Yung bahay na to ay mula pa nung panahon ng mga Espanyol. So, na-explain talaga ni Kuya na nagbabantay o tsaka nagmamayari ng bahay na to. Ang bawat sulok ng bahay, yung usage ng bawat kanto, ng bawat bahagi ng bahay na to. At napakahusay kasi as a Filipino, ang galing lang magbalik tanaw, 'di ba, sa way ng pamumuhay nila before, paano yan ginagamit yung mga old stuff na yan. So, I'm learning, 'di ba? Kahit nga ang pag-akyat sa hagdan na yan ay may iba't ibang pamamaraan. So magkaiba yung lakad ng babae at saka iba yung lakad ng lalaki. Dati po kasi marami akong display dito. Tinatago ko na kasi po, kinuna na po ako ng National Museum dito ng maraming gamit. Nag-interest po sila sa Amor Cinema. How was the feeling? Ikaw daw maging bagong presidente ng kapilya. Very sound. Galing, gumagana pa rin. Ito po ma'am, malaga ko na sa 32 years na. Lapit ka niyo kasi maingay po yung paligid kasi ngayon araw. Oras po ito ah. Napapagod din po yung clock. Marikit. And then si Marikit naman, ina rin sa pinsan niya na Ledesma na nagustuhan niya po kasi si Fernando.
So that's why po ayaw nila mag-asawa ng pinsan nila. Pero sila rin po na dalawa, magpipinsan din yan. Sila po nagkagustuhan. That's why po dito sila nagtanan. Pwede magtanan basta po may paraan. Pag may gusto. Di ba? Pag walang gusto po ay walang paraan yan. Maraming dahilan. Sige pa. So guys, ganito pala kalalaki yung mga bahay ng mga mayayaman before. So, na-explain ni Kuya kung bakit may taas daw na version at may baba na version. Kasi daw po, pag hindi pa ganun kataas yung level ng iyong kumbaga status sa buhay, hanggang doon ka lang daw sa baba ng hagdan, hindi ka pwedeng umakyat sa taas. Diba? Ang hirap naman nun. Ang grabe naman. And just like that, natapos na po ang aming tour. So, marami din kami napuntahan at nakakapagod man, pero worth it ang lahat kasi ang gagaling, may mga story behind ng bawat lugar na puntahan namin. So, ayan, to end the day, let's just watch a movie. Ayan, so, naghatanaw mig horror guys, grabe, ka-weird ani mga tawhanan ni. Busy kami nananaw og horror. So, excuse me sa mga dyan, no? And then, after that, nag-dinner me dito. Ayan, so, naubusan kami ng place na magpapagkakainan. So, nag-end up dito ka kumain. And ayan, syempre, hindi namin pwedeng palagpasin ang gabing ito. Kasi, pumunta ang mga babaeng ito sa bar. And, syempre, mabait kasi yan si Angel. So, ayaw niya uminom. So, kami-kami na lang. Perfect. Wait, sige. Halaka. Ayaw kaya ito ba mo? Hello you all. It's not Richie Clean anymore. Ayun, balik sa Amada. Sige, go. Okay, nasi Jenny. Syempre, pagkatapos ng tour nito, wala nang laman yung mga wallet namin. Diyos ko po. Your turn. Pag mabotnan ka sa spotlight. Okay, we're out. Kami pa yung mga mabubuting citizen. So, kailangan naming dumaan sa pedestrian. Hello, good morning, Iloilo. So, this is our last day. Uy, mamimiss akong Iloilo kay like, So, last day na namo today. So, last glance sa mga building. Parang pool. There, yung saka pool. Get ready with me guys while I'm preparing myself para maguli na sa atong basic na Purok and basic na Bukid. So, nahuman na jud ang amuang tour sa Iloilo and it is an amazing experience na makaabot diri. So, yeah. We are now on our final ascent, and the captain has switched on the fasten seatbelt sign. At this time, make sure the window shades are up, tray tables are still, seat backs are... Hello po! Pabalik na po kami sa realidad. Hindi ito realidad last time. Hindi, sa yung panaginip. Ngayon, ito na talaga. Bingan ako sa kong mama, sa kong papa. Biro mo to ka na. Ate.